Narinig ko kayo nag-uusap ni Tita Dulce na nagbago yung ugali ni Papa. Ano po yung ibig sabihin nun? Uso ba talaga ngayon yung pabigla-biglang pagbabago ng ugali ng tao? May kakilala ka bang nagbago? O ano bibilin mo? Surprise. Xbox? Paano nagka-poodle dito? Baka po alam ni Poodle ang daan. Baka alam niya po kung saan po mahahanapan ng susi. Huwag kayong maniwala sa asong yan! Halimaw yan! Hindi ko gustong sirain yung alaala mo sa papa mo. Kahit naman nagbago siya nung huling linggo niya dito. Naniniwala ako na siya pa rin ang pinakamabait na ama. Bumalik na naman tayo dito. Bakit po kaya tayo pinaikot ni Poodle? Yung araw po kakagatin na po ng buwan. Kailangan natin gumawa ng apoy. Baka dumating na naman yung asthma na yan eh. Tay! Si Poodle naging si Asman! Tay, si Poodle! Siya si Asman! Tsaka lang! Tay! Kayo mga bata! Kayo! Kayo talaga! Ang iingay ninyo! Ang gugulo ninyo! Magsiuwi na nga kayo! Ulo! Ason, mukhang may lakad ka naman ah. Hindi. Nagbihis ako para magtapon ng basura. Mare, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Nga pala yung anak mo, nakuha mo na ba siya kay Maring Gina? Kanya na yun. Mare, di ba mahal na mahal mo si Jerry? Ikaw pa nga ito nagkwento sa amin na ang tagal mo siyang pinagdasal, maibigay lang siya sa'yo. Well, nagbabago ang lahat at nagbago rin ako. Marami akong dapat asikasuhin kesa dun sa batang yun, ano? Hi, Ason! At ikaw, pwede ba? Huwag buhay ko yung iniintindi mo. Intindihin mo yung pamilya mo. Che! Sorry na late ako ah. Yung traffic kasi papunta dito. It's okay. Let's go, lover boy! Hi. Oh, pare. Full load tayo ngayon ah. Sinong unang akit sa poste? Ikaw o ako? Akyat! Ako, ikaw na lang. Pare, medyo masakit ang katawan ko eh. Parang ang bigat na pakiramdam ko eh. Ako, paano yan, pare? Marami tayong trabaho ngayon. Hindi ko kaya mag-isa to. Tulungan mo naman ako. Ako, pare, kaya-kaya mo na yan. Saluhin mo na ako eh. Sama talaga ng pakiramdam ko eh. Oh, sige na, sige na. Diyan ka lang, magpahinga ka. Hindi lang malakas sa akin eh. Salamat, pare ah. Oo. Ay, nako. Sarap talaga ng buhay. Lalo na pag may uto-uto. Nakakatulog nga. Whoop. Ilang oras na tayo naglalaro ah. Kuya, alam mo, wag mo na lang po intindihin yung oras. Alam mo po ba, mas magaling pa po ako sa inyo dyan eh. Ay, nako ha. Maghapon na kayo naglalaro dyan. Kanina pa kayo nagbababad sa harapan ng TV. Sorry po, di po namin namalayan ng oras. Ay, nako, Ivan. Kaya nga ayaw ng tatay niyo ng mga video games kasi nga nag-uubos lang yan ng oras eh. Eh, Nay. Si tatay naman kasi bumili niyan para sa amin eh. Ang ibig sabihin ni Nanay, tama na daw ang video games at sa labas na lang tayo maglaro. Alam niyo, Nay, sa totoo lang,
Kanina ka pa po gustong tumigil. Pero ayaw ni Kuya Benji. Kita mo yung kapatid mo, Benji, talo ka pa. Mas alam ni Jessie kung ano yung tama. Ay, nako talaga. O sige na, Ivan, tumayo ka na. Doon na kayo sa labas maglaro. Ka na. Sige na, samahan mo yung mga kapatid mo. Lakad na, lakad na. Laruin mo yung mga kapatid mo. Na! Lucy? Nakwento na pala sa akin ni Mami yung nangyari sa inyo kanina. Alam mo, totoo naman yung sinabi ni Mami. Alam ko din yung tungkol sa pagbabago nangyari kay Papa. Alam mo? Ba't di mo sinabi sa akin? Sabihin na lang natin na gusto ko na lang alalahanin yung mga magagandang memories ni Papa. Tapos pinili ko na lang kalimutan yung mga nangyaring pagbabago sa kanya. Bakit siya biglang nagbago? Hindi ko alam. Wala naman nakakaalam eh. Basta yung naaalala ko lang, nagkita pa kami nung hapon bago pa tuluyan nagbago yung ugali niya eh. Paano? Saan kayo nakita? Sa tapat ng lumang bahay. Pa? Pa! Koko? Koko! Hindi niyo sinabi na uuwi na po kayo. Sigurado po akong matutuwa po si Lucy pag nakita na po kayo eh. Nagkita na kami at naibigay ko na rin yung regalo ko sa kanya. Nga pala, ito para sa'yo. Pa! Wow! Ang ganda! Salamat! The best po talaga kayo. Para sa'yo talaga yan. Para lagi mong maaalala na mahalaga ang panahon. Ayos! Nandito pa rin pala tong bahay na to, no? Lagi ko napapanaginipan yan eh. Pa! Wala na mga katira dyan eh. Pa, tara na, uwi na tayo. Sige, mauna ka na. May pupuntahan lang ako sandali. Sige po. Basta, agaan nyo na lang po umuwi ah. Kasi marami po akong kikwento sa inyo. Sige. Sige po. Kiss! Sa tapat ng lumang bahay. Doon kami huling nagkita bago pa tuluyang magbago yung ugali ni Papa. Pagkatapos nun, lagi na siyang galit. Lagi na siyang masungit. Lalo na kay Mama. Alam mo, ilang beses ko na nga silang nahuli na nag-aaway pag umuwi ako ng eskwelahan. Hanggang sa nangyari yung malagim na aksidente. Hindi mo na inalam pa kung bakit talaga nagbago si Papa. Hindi ko na nalaman eh. Hindi ko na rin gustong alamin. Nung namatay siya, mas pinili ko na lang alalahanin yung mga gusto kong alalahanin sa kanya. Kaya, huwag ka na magalit kay Mama. Wala naman siyang kasalanan sa nangyari kay Papa eh. Kung nailihim man niya sa atin yun, ginawa niya lang yun dahil gusto niya tayong protektahan. Ginawa niya yun dahil mahal niya tayo. Saan ba yun?
Tulungan ko na po kayo. Anak, salamat. Sandali lang, ipe-preheat ko lang yung oven, ha? Nagawa ko na po. Ma? Sorry po. At nagalit ako. Ngayon po naintindihan ko na kung bakit niyo ginawa yun. Sorry po. Sige. Tulungan mo na lang ako, ha? Sige, yung tubig. Ano bang flavor ang gusto mo? Kahit ano po. Chocolate? Meron akong bago dyan, yung strawberry ko. Sige, lagyan mo ng tubig. Pare. Pare. Oh, tapos na lahat ng trabaho natin. Ayos na. Sabi na. Okay, sige. Umuuna na ako, uwi na ako. Salamat, ha? Akala ko may sakit ka. Uy, hatid na kita. Hindi, okay na ako. Nakapagpahinga na ako eh. Ayos na ako. Sigurado ka? Sige, salamat. Nangyari yun? Ay! Jessie, save! Ang daya nyo naman. O, bilis na. Magtago na kayo. Sige ha, pagbilang ko ng 10. 1, 3, 5, Tama si Ivan. Pati si Jessie. Nagbago na rin siya. 10! Saan na yun? Yahoo! Hello? Hello? Yahoo! Ano kaya nangyari sa kanila? Akala ko ba hindi ka lalabas? Tinulungan ko pa kasi mag-bake si Mama. Marami siyang order ngayon eh. Ate Lucy, tago mo ako. Nagtataguan kami. Ha? Oo, sige, oh. Dali, diyan ka. Tatakpan ka naman. Tago ka lang dyan, ha? Diyan ka lang. Hi, Jessie. Hi! Hello, nakita niyo ba si Ivan? Ano? Nagpunta dun? Oo, huli mo tali. Sige talaga. Nagtago ka lang dyan, di pa siya nakakalayo. Tay! 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 Ayos ka lang, Tay! Ayos lang. Kumusta na yung tatay mo? Bakit bigla mo naman kinamo sa si Mang Riden? Kasi narinig ko kay Tita Dulce na bigla na lang daw nagbago yung ugali niya. Kinukumusta ko lang. Okay lang ba siya? Okay lang po. Pero may nagbago lang po. Bigla niya kaming binili ng video game. Hindi na siya sa amin sumasabay kumain. Tsaka sabi ni Kuya, naging madaya daw siya sa basketball. Alam mo ba kung bakit nangyari yun? Hindi po. Ang alam ko lang po, mula pumasok sila sa lumang bahay ni Ate Jessie, iba na sila. Oh? Pumasok sila sa lumang bahay? Sa tapat ng lumang bahay. Doon kami huling nagkita bago pa tuluyang magbago yung ugali ni Papa. Hindi kaya... Tahili ka na. Kailangan na po natin makagawa ng apoy. Bilis!
Ivan, sigurado ka ba na pagkatapos nilang pumasok dun sa lumang bahay, tsaka lang nagbago yung ugali nila? Opo, Ate Lucy. Bakit niyo po natanong? Wala. Nagtataka lang ako. Hindi kaya may kinalaman. Teka, sinifin na. Ate Lucy, nandiyan na si Ate Jessie. Halika dito, bata ka. Bes, bakit para atang naging interesado ka sa pamilya ni Benji? Wala. Wala lang. May gagawin ka ba mamaya? Bakit? Samahan mo naman ako. Saan? Mongbo Boys? Basta. Nakakaasar na kayo eh. Ano ba nagtatawa ninyo dyan? Tumigil nga kayo dyan! Nasaan na ba yung nanay na yan? Alam mo, sobrang daya mo. Kanina ka pa. Ako ang first. Hindi ikaw. Ako. Tanong mo pa nga sa kanila. Sinasabi ko ang totoo. Ako ang first. Ako. 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 Sandali. Huwag kayong mag-away. Sino bang unang nakasave? Si Nenay, kuya. Oh, sabi ko ako na una. Madaya ka, Jessie. Ikaw pa rin ang taya. Wala akong pakialam kung madaya ako. Tsaka sa totoo lang, hindi naman ako madaya eh. At tsaka, ayokong maging taya, no? Hindi akong taya. Ikaw. 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 Hoy! Ano pa sa iyo? Jessie! Jessie! Bibigil kayong dalawa! Jessie! Halika! Jessie! Bibigil ka! Eh, wala namang buhis dito eh. Tsaka, anong ginagawa mo dito? May kakaiba kasi ako nararamdaman dito sa bahay na to. Eh, bakit ba bigla ka nag-iinteresado sa bahay na yan? Kailan lang nalaman ko na bigla ring nagbago yung ugali ni Papa dati. Katulad nung nangyayari kay Mang Reden ngayon. Eh, anong kinalaman ng bahay na yan sa pagbabago nila? Sinabi sa akin ni Kuya na bago magbago yung ugali ni Papa, dito niya siya huling nakausap. Nabanggit rin ni Ivan dati na pumasok dito si Mang Reden at Jessie bago nagbago yung mga ugali nila. Malakas yung kutob ko na may kinalaman tong bahay na to sa pagbabago nila eh. Connect. Yan ang nga alamin ko. Kaya papasok ako sa bahay na to. Mga bagong biktima. Sige, pasok kayo. Bes, sino nagbukas niyan? Baka naman hinangin lang. Hangin? Eh, wala nga ako nararamdaman eh. Lucy, huwag na tayo pumasok dyan. May sa maligdong bahay na yan. Hindi mo naman ako kailangan samahan eh. Ako na lang papasok mag-isa. Tay, bilisan mo, Tay. Tay. Tay, bilis. Kaya mo yan, Tay. Tay, si Asman gumagalaw. Bilisan mo, Tay. Yan, Tay. Tay, bilisan mo. Gumagalaw na siya.
Tumawag sa akin ng nanay ni Nene. Sinaktan mo daw siya. Hindi po. Sila nga pong nangaway sa akin eh. Ilang linggo rin kaming naligaw ng anak ko dyan. Nakalabas ako. Pero, ang anak ko, Ano po nangyari sa anak nyo? namatay. Hindi na ikaw ang dati kong Ate Jessie. Wala ka na magagawa. At sa oras na kalabanin mo ko, lagot ka sa akin. Kinuha daw niyang bahay na yung anak niya eh. Sino kukuha? Wala naman nakatira dyan. Ano wala? Ayun na may tao. Papa? May lason ang laway ng asman. Lason na nakamamatay. Pag hindi mo siya naagapan, mamamatay siya.